po sa ating lahat dyan, sa aking mga kabeshi. Kamusta na po? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nawa, ang lahat ay in good health lang. In good health lang po at good vibes lang para maganda ang pasok ng swerte. Muli, narito tayo at ito ay muling ibabahagi ko sa inyo ang aking na kaunting kaalaman sa mga pampaswerte. Kaya eto, tara't simulan na natin. Pero bago ang lahat, syempre, paki-pindot lang ng subscribe natin, bell button para updated tayong lagi sa aking mga videos. Share and likes na rin po, please. Okay. Sa inyong lahat, bago po natin simulan ito, narito po, pakikita ko muna sa inyo ang ating mga sangkap. Number 1, syempre ang ating kandila, hindi po pwedeng mawala. Lagi po tayong kailangan may kandila. Sa tuwing gagawa tayo ng anumang ritual, anumang mga gagawin nating mga pampaswerte, kailangan parati po kayong may kandila. Yan po. Okay, ito po, mayroon tayo ritong bawang, bowl, empty glass, kutsara, at ito po, ating laurel, ang isa sa ating pinakamahiwagang laurel. Isa po yan sa ating pinakamahalagang kailangan. At ang ating mahiwagang asin. Ayan po. Sa asin pa rin po tayo. Asin kasi po sa ngayon, dahil pandemic tayo, dito lang po muna tayo magsisimula. Pero lahat ng ito, lahat ibibigay ko po sa inyo yan. Pero iba't ibang paraan po. Iba't ibang paraan po ng paggawa ng mga pampaswerte. Pero dito po sa asin, at sa ibibigay ko sa inyong mga sangkap, lahat po, nandito na po ang lahat ng uri ng ika nga pampaswerte, pangtanggal ng malas, kung tayo'y tipong sabi nga, umay na sa kahirapan. Itong mga bagay na ito ay kahit paano makakatulong sa atin nang hindi mo namamalayan. Okay? So, dito magsisimula na po tayo. Unahin na po natin ang isang basong malinis. Ito pong basong malinis, kailangan po bago natin gamitin hanggat maaari, ito po yung inyong babanlian o sterilize. Kung hindi naman po, meron po tayong mga tinatawag na incense stick. Yung incense stick na tipong sisindihan mo at medyo pauusukan natin siya para makapangalis ng mga sinasabing negative energy. Pauusukan natin siya. Ganun. Para walang malinis, siguradong malinis yung ating gagamiting baso o bote o garapon. Ganun. So, simulan na po natin. Dito muna tayo sa asin. Ito po ang asin. Lagi po akong maraming asin. Kailangan po kasi hindi tayo nawawala ng asin. Ito po ang ating pinaka higit na laging ang asin at ang laurel. Lagi po yang magkasama. Sila po ang laging magkasama. So, dito po, maglalagay po tayo. Ay, teka po, saglit lang. Bago po tayo, paalala ko lang po, doon po sa ito po, kumuha po ako ng
Chinese incense stick. Ito pong incense stick, pag sinindihan po natin, umuusok po yan. So, ang gagawin nyo po bago po natin ito gamitin, pausukan nyo po muna yung loob para wala po tayong maalis yung sinasabing mga negative hanggang sa labas po. Palibutan nyo po yan. Yan, para sigurado po kung ito po hindi ninyo magagawang i-sterilize o buhusan ng mainit na tubig. So, sa kandila din naman po, bago po tayo magsimula, laanan din po natin ito ng dasal. Bago po natin siya sindihan, bigyan po muna natin siya ng dasal gaya po ng halimbawa itong kandila, ikaw ang magsisilbing. Yan po ang dasal na sasambitin ninyo sa panalangin ng kandila. Katulad ng kandila, ikaw ang nagsisilbing liwanag ng aking buhay para matahak ko ang tamang daan tungo sa kaharian ng ating Poong may kapal at liwanag ng aking buhay upang magawa ko ang tamang pamamaraan o tamang bagay upang maisakatuparan ang aking kahilingan at tagumpay sa buhay ay aking makamtan. Mga ganyan pong panalangin sa kandila. Pero pwede rin naman po kung ano po ang maisip niyong panalangin para sa kandila. Kahit ano po pwede, basta po laanan po natin siya ng panalangin bago po tayo magsimula, para po nang sa ganon lahat ng ating mga gagawing mga bagay na ito na ating gagawin ay magkaroon ng epekto o energy, magkaroon ng good energy, andun yung malakas na enerhiyang magaganap sa atin, kasi lahat ng ritual kailangan laging mayroong kandila para mag-prosper ang lahat ng ating mga wishes. Okay, sisimulan muna natin siyang sindihan at nang tayo ay makapagsimula na. Okay, ko na po siya. Okay, sa kandila po, ayan na po, itayo na muna natin siya. So ngayon, sisimulan na po natin. Kunin muna natin ang asin. Magsimula po tayo sa asin ulit. Ito pong asin na ito, hanggat maaari, punuin po natin, o kaya kahit hanggang kalahati po ng baso na ito. Ayan po. Ay wag niyo pong hahayaang matapon ang asin nyo sa sahig, kasi magdudulot po yan ng masamang epekto sa atin. Kaya iwasan niyo pong ang asin ay mahulog sa ating floor o sa sahig. Hindi po maganda. Masama po ang idudulot ng asin kapag ito po ay nahulog o natapon sa ating sahig. So, pag nalagyan na po natin siya ng asin, nailagay na po natin yung asin, lalagay naman po natin itong coins. 3 coins ng pa-triangle. Okay? Triangle po. Pa-triangle. Ayan po. Ayan. Baon pa po natin. Ayan po. Ang sunod po, ito pong dahon ng laurel. Kuha po tayo ng 3 dahon ng laurel. Gatmari po yung walang punit, buong dahon ng laurel. Kumuha po kayo ng 3 dahon ng laurel. Dito sa dahon ng laurel, pwede po kayong mag-wish.
sa kada isang dahon, pwede po kayo dito mag-wish ng lahat ng hingin nyo, lahat ng gusto, lahat ng naisin nyo, hilingin nyo po sa kada isang dahon ng laurel. Pag nakahiling na po kayo, halimbawa po ay gusto nyo mag-apply sa isang trabaho, i-wish nyo lang po dito, kahilingan ko, pagkalooban mo ako matanggap sa aking ina-applyang sa trabaho, o di kaya naman ay gusto mo magkaroon halimbawa ng bahay, pagkalooban mo ako ng malaking bahay, mga something ganun. Pero kaya kahit anong hilingin ninyo, basta taimtim yung babanggitin ito na hinihiling sa laurel, sa tatlong laurel na ito. Kapag nagawa nyo na po yun, nahiling nyo na po ang lahat ng kagustuhan nyo sa laurel o kahilingan nyo, lahat po ng naisin nyo, ibigay nyo na po lahat na. Kasi sabi nga, unlimited. Kaya hilingin nyo na yung gusto nyong hilingin para yung mga ginagawa nating mga pampaswerte, hindi man natin siya agad-agad makamtan, pero pag dumating naman siya dahil doon sa ating mga ginagawang mga pampaswerte, sabi nga magsasanib puwersa sila dahil hinihila nila yung swerte na parating para sa atin. Okay? So, pag natapos nyo na pong hilingin lahat ng gusto ninyong hilingin, itusok lang po natin ito dito. Yan po. Tutusok po natin yan. Dito po. Ayan. Pa-triangle din po. Ayan. Ayan po. Ganyan po. Ayan. Ayan. Nakikita niyo po yan, Ayan po. Ganyan ang niya. Ayan. So, ang bawang po, pwede po nating ilagay yung buo. Basta yung coins na sa gilid-gilid ng bawang. Pwede po yung buong ganyan ilalagay nyo. Tapos nasa gilid-gilid yung mga coins. Pero dahil minsan napakamahal ng bawang at lalo pa ngayon, pandemic nga ngayon, so pwede po nating yung butil, kada isang butil po. Pwede po ang bawat butil. So kukuha po tayo ng 3 butil na lang muna. Kasi kung medyo sabi nga medyo wala tayong pambili at merong nabibiling mga tingi-tingi, so bili na lang po tayo ng tingi-tingi at yung pong kada isang clove na ganito, pwede na po natin gamitin. So ito po itutusok din natin dito. Ayan po. At ito po itutusok natin, ha. Ayan po, ganyan po. Tusok nyo rin po yan. Ganoon din po ito. Yan. Tusok niyo po. Wait lang. Tusok niyo po yan. Yan. Basta itusok niyo po sa kada gilid-gilid ng kanyang mga Ayan po. Ayan. Ayan po. Ganyan po yan. So, lahat po yan, ito po, mag-aakit po ito. Halimbawa po, meron po kayong negosyo online. Yan po, maganda pong ilagay po natin yan kahit sa ating sa likod ng ating front door, o di kaya naman po sa ilalim ng ating kama. Pwede rin po sa inyong malapit sa inyong ulunan. Yan po, magbibigay po ito ng swerte sa inyo. Aakit po ito ng maraming swerte. Kasi po, andyan po ang lahat ng inyong kahilingan. Kaya, hindi man po natin ito agad makamtan. Basta po, samahan lang po natin ang dasal. At the same time po, syempre, dahil pandemic pa naman ngayon, kung ano na lang po muna ang magagawa natin sa ating pang araw-araw na buhay. May awa ang Diyos kasi ang mga ito ang siyang magdadala sa atin para ang lahat ay mairaos natin. So, kapag ito'y
ito pwedeng kailan pwedeng palitan, no? Pwede nyong palitan ito after, let's say, 1 year. Pwede rin umabot ng 2 taon. Basta kung hanggang nakikita nyong okay yung asin, hindi siya nagtutubig. So, pag nagtubig na yan, ibig sabihin, marami ng negative energy kumapit dyan pag natunaw yan. So, ang ibig sabihin, kailangan nyo na siyang palitan. Pag tipong nagtubig na siya, palitan nyo na po. Kasi po, hindi po maganda kung nagtutubig na siya. So, ang gagawin nyo po, tanggalin nyo po itong inyong mga dahon. Tanggalin nyo po itong bawang at ang inyong coins. Palitan po natin ng asin. At ibalik po natin muli itong ating mga wishes dito or itong mga sangkap na nasa ibabaw. Palitan lamang natin ang kanyang asin. So, ganun po. Pwede po itong tumagal ng 1 taon, 2 taon na para bago palitan. So, wag lang siyang magtutubig o matutunaw. So, yun po. Pag ito, ilagay nyo lang, pwede po nyo ito ilagay sa inyong sala. Pwede rin po ninyong ilagay sa likod ng inyong front door, sa ulunan, yan po, pwede po yan. So, lahat ng inyong kahilingan, nandyan po at sa kapangyarihan ng mga sangkap na ito, hangad ko po na makamtan ninyo ang tagumpay. So, dito naman po tayo sa susunod. Ang sunod po natin gagawin, next time ng next video ko, ituturo ko naman po sa inyo kung papaanong magkaroon ng protection para sa mga inggit naman. Kasi 'di ba, karamihan sa atin, lalong-lalo na sa trabaho, minsan hindi naiiwasan yung may mga naiinggit sa atin, maging sa ating mga kapitbahay. Yun po ang ibibigay ko sa inyong sangkap naman na pampaswerte na magbibigay sa atin ng proteksyon sa lahat ng pagkakataon. So, sana po sa pagka-araw na ito, mayroon po kayong natutunan sa aking naituro ito. Paalala ko lang po, ang asin po natin, rock salt po. Pwede rin naman po ang iodized salt. Basta tiyakin nyo lang po na hindi ito natutunaw. Kasi pag natunaw po, hindi nga po maganda ang magiging kalalabasan. Ibig sabihin po nun, marami ng negative na nasagap siya. Kaya pag once na siya ay natunaw o nagtubig, palitan nyo na po. Hindi na po yun kaaya-aya talaga. Kasi magdadala na po ito ng sa atin, ng mabigat na enerhiya. So, yun lang po. Kung kayo po ay medyo may kakayanan bumili ng maraming bawang, mas mainam po 1 buong bawang ang ilagay natin dyan sa dyan, at doon ilagay yung mga coins sa gilid-gilid. Ganyan din po ang forma, basta sa gitna lang po yung bawang. Pero okay na rin po ito kasi taghirap tayo ngayon, kaya mag-ano lang muna, ganyan na lang po muna, asin at yung butil ng bawang. Ayan po. So, ito lang po muna ang aking ibabahagi. Sa sunod na video ko na lang po uli ibabahagi ang ilan kong mga kaalaman para sa ating mga pampaswerte. Kung meron man po kayong mga katanungan, comment na lang po kayo sa baba. At doon naman po sa mga disclaimer lang po doon sa mga hindi gaanong naniniwala dito. Skip na lang po ninyo ang video at ito'y gabay lamang para sa mga naniniwala sa mga ganitong ritual. Ganun pa man, ang ritual na ito'y magdadala sa atin ng maraming kasaganaan. Basta ang ginagawa natin ay nasa puso at taimtim lamang. Samahan din natin ng dasal, samahan din natin ng syempre sipag, kasi habang tayo'y nagsisipag, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo siya kung na
Kasi ako subok ko na, no, alam mo, ginagawa ko siya, pero at the same time, pag nauubusan ako ng pera, lalapit ako sa isang kamag-anak o kaya sa isang kapitbahay na wala akong pera. Hindi ako nahihirapan hindi mahirap. Alam mo yun, yung tipo ng ang daling, hindi na nagdadalawang isip yung magpapahiram sa'yo o magbibigay sa'yo. Agad-agad makukuha mo ang gusto mo. Dahil nga doon sa mga ginagawa mong pampaswerte. Yun. Kaya subukan nyo lamang at wala pong masama kung ito po para sa kabutihan lamang natin. Kaya muli, pagdating naman po sa ating kandila, wag nyo pong kakalimutan laging kung gagawa kayo ng ritual o ng anumang pampaswerte, tiyakin nyo pong laging nakasindi ang inyong kandila para nang sa ganon, magkaroon ng malakas na enerhiya ang ating mga ginagawa. So ngayon, pagka pinatay nyo ang inyong kandila, wag po natin hihipan. Hindi po natin kailangan ihipan. Kumuha po kayo ng isang kutsarang katulad nito at tapikin nyo lang po siya ng kutsara. Tapikin nyo lang po, hindi ko po maitapik kasi may asin siya. So basta tapikin nyo lang po at yun na po. Kung meron pa pong natitirang kandila, pwede nyo pa po uling gamitin yun sa susunod yung ritual. Pero hanggat maaari, ubusin nyo po ito. Ubusin nyo yung kandila. Kaya nga hanggat maaari, ang gagamitin nyo pong kandila, yung maliit lamang. Maliit para madaling maubos. At hayaan nyo po siyang nag-energize sa kandila, yung init ng kandila. Habang wini-wish nyo ang lahat ng gusto ninyo dyan. Ganun po. Ayan po. So, sa ngayon, ito na lang po muna tayo magtatapos. Harinawa, mayroon po kayong natutunan sa aking mga naituro ngayong araw nito. Naway makamtan ninyo ang tagumpay at kung meron man po kayong comment, i-click nyo lang po sa baba. Lahat po ng gusto nyong sabihin, pwede ko pong sagutin. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. So, yun po. Hanggang sa muli. Salamat po. God bless.